Itinapon na parang basura ang dangal ni Don Arturo sa gitna ng ulan, habang ang manugang niyang si Selena ay humahalakhak sa loob ng mansyong ninakaw. Mamatay ka sa dusa, matanda! Bulyaw ng kasamaan. Ngunit sa ilalim ng Smoky Mountain, isang kamay na puno ng kalyo ang humawak sa kanya. Si Mirelda, ang katulong na pinalayas nila noon, ang magsisilbing anghel ng paghihiganti. Sino nga ba ang tunay na basura? Ang taong nakatira sa dumi? O ang pusong nabubulok sa yaman? Iligtas ang dangal ng pamilya? O itapon ng matandang wala ng silbi para hindi na tayo mahirapan? Ang boses ni Selena ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang marangyang silid. Walang bakas ng pag-aalinlangan habang nakatingin sa kanyang asawang si Ramiro. Huwag kang tanga, Ramiro. Sa oras na mawala ang ama mo, sa atin na ang lahat. Isipin mo ang kinabukasan natin, hindi ang isang matandang ulyanin na pabigat na sa mundong ito. Sa kabilang panig ng lungsod, sa ilalim ng langit, na tila nagngangalit sa galit, isang pares ng mga kamay na puno ng kalyo ang pilit na humahalukay sa bundok ng basura. Si Mirelda ay basang-basa. Ang manipis niyang duster ay dumidikit na sa kaniyang payat na katawan habang ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa kaniyang balat. Ang kaniyang layunin ay simple, ngunit napakabigat. Makahanap ng sapat na piraso ng plastik o lata na maibebenta upang mabili ang kahit isang pirasong paracetamol para sa nag-aapoy na lagnat ng kaniyang apong si Enzo. Ang bawat pagdukot niya sa mabahong limlim ng basura ay isang panalangin, isang desperadong pagsusumamo sa tadhana na huwag munang bawiin ang kaisa-isang dahilan ng kaniyang paghinga. Ang sikmura ni Mirelda ay kanina pa kumakalam, isang mahapdi at paikot-ikot na sakit na tila kinakain ang kanyang loob, ngunit binaliwala niya ito. Mas masakit ang isiping umiiyak si Enzo sa loob ng kanilang barong-barong habang tinatawag ang kanyang pangalan. Sa gitna ng dilim at ingay ng ulan na humahampas sa mga nakatambak na yero, biglang napatitig si Mirelda sa isang tumpok ng mga basang karton. May kung anong kakaiba sa ilalim nito. Isang puting tela na hindi nababagay sa dumi ng Smoky Mountain. Isang aninag ng mamahaling seda na ngayon ay nababalot na ng putik at burak. Dahan-dahan niyang hinawi ang mga karton at doon ay tumambad ang isang katawan ng matandang lalaki. Ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mamukhaan ng matanda sa kabila ng dumi sa mukha nito. Ang kaniyang mga tuhod ay nanginig at ang sako ng mga basurang kanina pa niya pinaghirapang punuin ay dahan-dahang nalaglag mula sa kaniyang kamay. Ang mga plastik na bote ay nagkalat sa putikan nang walang ingay. Hindi siya maaring magkamali. Ang matandang ito, na tila basura na itinapon sa gitna ng baha, ay ang dating makapangyarihang Don Arturo Villaseñor, ang taong 8 taon na ang nakalilipas ay naniwala sa mga kasinungalingan ni Selena at nagpalayas sa kanya sa gitna ng gabi nang walang kahit isang kusing. Ang kaniyang lalamunan ay nanikip, isang mapait na lasa ng pighati ang bumalot sa kanyang bibig habang pinagmamasdan ng lalaking dating kinatatakutan ng lahat. Ngunit ngayon ay wala ng kalaban-laban at halos hindi na humihinga. May bahagi sa puso ni Mirelda na gustong tumalikod, ang bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng pang-aalipusta at ang sakit ng pagkakait sa kanya ng hustisya noon. Bakit ko siya tutulungan? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang diwa. Bakit ko ililigtas ang taong sumira sa buhay ko? Ngunit habang tinitingnan niya ang nanginginig na mga labi ni Don Arturo na nagkakulay asul na dahil sa tindi ng ginaw, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ang mukha ni Enzo, ang kanyang apo na may parehong hugis ng mga mata, ang batang kinuha niya mula sa isang masalimuot na nakaraan at pinalaki sa gitna ng kahirapan. Ang kagalitang nararamdaman niya ay dahan-dahang natunaw at napalitan ng isang malalim na awa
na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang pagmamahal ay palaging mas malakas kaysa sa puot. At sa gabing iyon, pinili ni Mirelda na maging tao sa gitna ng mundong tila nawalan na ng katuwiran. Maingat niyang hinawakan ang malamig na kamay ng matanda. Don Arturo, ang kaniyang bulong ay nanginginig, halos malunod sa hagupit ng hangin. Hinubad niya ang kaniyang tanging manipis na jacket, ang kaisa-isang proteksyon niya laban sa ulan, at maingat na ibinalot ito sa katawan ng matanda. Hindi niya alintana kung siya man ang mamatay sa ginaw. Ang mahalaga ay maramdaman ng matandang ito na hindi siya nag-iisa sa huling sandali ng kaniyang buhay. Habang pilit na kinakarga ni Mirelda ang matanda, na ang bigat ay tila pasanin ng buong mundo, ang kaniyang isipan ay napuno ng mga tanong na walang kasagutan. Paano napunta rito ang isang bilyonaryo? Nasaan ang kaniyang mga anak na dapat ay nag-aalaga sa kanya? Ang bawat hakbang ni Mirelda sa madulas na putikan ay isang pakikibaka. Ang kaniyang mga binti ay tila bibigay na sa pagod at ang kaniyang paghinga ay mabilis at kapos. Ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat patak ng ulan na humahampas sa kaniyang mukha, lalong tumitibay ang kaniyang determinasyon. Sa isang marangyang mansyon sa Quezon City, kasalukuyang tinitingnan ni Selena ang kaniyang sarili sa salamin. Inaayos ang kaniyang mamahaling itim na damit para sa gaganaping vigil para sa kaniyang biyenan. Walang bakas ng pagsisisi sa kaniyang mga mata, kundi isang kislap ng tagumpay. Ang dumi ay dapat lang na ibalik sa basurahan, ang sabi niya sa kaniyang sarili habang may mapait na ngiti sa kaniyang mga labi. Para sa kanya, ang kabanata ni Don Arturo ay tapos na at wala nang makakahadlang pa sa kaniyang pag-akyat sa rurok ng kapangyarihan. Hindi alam ni Selena na sa liblib na bahagi ng tondo, sa loob ng isang maliit na barong-barong na ang bubong ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plastik, ang kaniyang pinakakatatakutan ay kasalukuyang nangyayari. Habang maingat na pinupunasan ni Mirelda ang putik sa noo ni Don Arturo gamit ang isang basang bimpo, ang matanda ay biglang gumalaw. Ang kaniyang mga mata ay dahan-dahang bumukas, puno ng kalituhan at takot. Tiningnan ni Don Arturo ang paligid, ang butas-butas na kisame, ang amoy ng kalsada, at ang mukha ng babaeng nagligtas sa kanya. Isang mahinang tinig ang lumabas sa kaniyang tuyot na lalamunan, isang bulong na tila nanggaling sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa na nagpatindig sa balahibo ni Mirelda. Ang bata! Mirelda, nasaan ang bata? Ang tanong na yon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan ng gabi. Napatingin si Mirelda kay Enzo na mahimbing na natutulog sa tabi. Ang pilak na singsing na dolphin sa leeg ng bata ay kumikislap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera. Sa sandaling iyon, ang lahat ng lihim na itinago ng 8 taon ay tila nagsimula ng gumapang palabas. Bakit kilala ni Don Arturo ang kaniyang pangalan? At bakit ang unang hinahanap nito ay isang batang hindi nito dapat kilala? Sa gitna ng hagulhol ng ulan sa labas, naiwan si Mirelda na nakatitig sa matanda. Ang kaniyang puso ay punong-puno ng kaba at pag-aalinlangan. Ang muling pagtatagpo ng kanilang mga tadhana ay hindi isang aksidente, kundi isang malupit na biro ng langit na magbabago sa kanilang mga buhay habang buhay. Sapat na ba ang busilak na puso para labanan ng isang mundong tanging pera at kapangyarihan ang kinikilala? Ang loob ng maliit na barong-barong ay nababalot ng amoy ng basang kahoy at kalawang, isang masikip na espasyo kung saan ang bawat patak ng ulan na lumulusot sa butas na yero ay nagiging paalaala ng kanilang kahirapan. Sa ibabaw ng isang manipis at punit-punit na banal, nakahiga si Don Arturo. Ang kaniyang marangyang kasuotan ay pinalitan ni Mirelda ng isang lumang t-shirt na kupas na ang kulay. Sa tabi nito, ang maliit na si Enzo ay patuloy na nanginginig sa lagnat. Ang bawat pag-ubo ng bata ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Mirelda.
Walang sapat na kumot para sa kanilang dalawa. Sa gitna ng dilim, hinubad ni Mirelda ang kaisa-isang natitirang saplot na makapal sa kanyang katawan upang ibalik sa mga paa ni Don Arturo habang ang kanyang sariling balat ay nagsisimulang malamig sa tindi ng ginawa. Ang kanyang mga kamay na puno ng gasgas mula sa paghalukay sa basura ay dahan-dahang kumuha ng isang basong tubig. Don Arturo, uminom po muna kayo. Ang mahinang pakiusap ni Mirelda. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagtitimpi. Pilit na itinatago ang katotohanan ang lalaking kanyang inaalagaan ay ang parehong tao na nagpadanas sa kaniya ng pinakamasakit na kabiguan 8 taon na ang nakalilipas. Tumingin ang matanda sa kanya. Ang mga mata nito ay mapungay at tila naliligaw sa gitna ng isang madilim na panaginip. Walang bakas ng dating Don Arturo na mapagmataas at malupit. Ang tanging naroon ay isang matandang uhaw sa kalinga. Nang hawakan ni Mirelda ang kaniyang kamay upang alalayan siya sa pag-inom, naramdaman niya ang panginginig ng mga daliri ng matanda. Sa sandaling iyon, ang galit na matagal ng kinikim-kim ni Mirelda ay tila dahan-dahang tinatangay ng agos ng awa. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang silid na pinalilibutan ng mga mamahaling kagamitan, si Selena ay hindi mapakali. Nakatayo siya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit. Ang kaniyang mukha ay parang isang maskara ng perpeksyon, ngunit sa loob nito ay may isang bagyong mas matindi pa sa ulan sa labas. Siguraduhin mong walang nakakita sa pinagtapunan sa kanya. Ang utos ni Selena sa kaniyang tauhan sa kabilang linya ng telepono. Hindi maaring mabuhay ang matandang yon. Sa oras na malaman ng publiko ang tungkol sa diwa ng kaniyang huling testamento, mawawala sa atin ang lahat ng pinaghirapan nating itago. Ibinalik ni Selena ang telepono sa kinalalagyan nito ng may diin. Ang kaniyang asawa na si Ramiro ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Selena, ama ko pa rin siya. Hindi ko alam kung kakayanin ng konsensya ko ito. Isang matalim na tingin ang ibinalik ni Selena. Konsensya? Ramiro? Ang konsensya ay para lamang sa mga taong walang pangarap. Isipin mo ang dangal ng pamilyang Villaseñor. Gusto mo bang malaman ng lahat na ang ama mo ay nagsimulang magbigay ng kanyang yaman sa mga taong wala namang kinalaman sa atin? Utang na loob mo sa akin ang posisyon mo ngayon. Huwag mong sisirain ang lahat dahil sa isang maling emosyon. Bumalik ang eksena sa tondo, kung saan ang katahimikan ay binasag ng mahinang pag-ungol ni Don Arturo. Ang kaniyang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa buhok ng maliit na si Enzo. Isang golden moment ang namayani sa silid nang marahang haplusin ng matanda ang noo ng bata. Isang luhang kristal ang dumaloy mula sa mga mata ni Don Arturo, isang luhang hindi kayang ipaliwanag ng kaniyang nawawalang alaala, ngunit ramdam ng kaniyang kaluluwa. Napakabait ng batang ito, bulong ng matanda. Ang boses ay paos at halos hindi marinig. Bakit pakiramdam ko ay matagal ko na siyang hinahanap? Napahinto si Mirelda sa pag-aayos ng kanilang gamit. Ang kaniyang puso ay bumibilis ang tibok. Tinitigan niya ang pilak na singsing na dolphin na nakasabit sa leeg ni Enzo, ang tanging alaala na iniwan ng ina ng bata bago ito pumanaw. May malalim na koneksyon ng matanda at ang bata na hindi pa kayang aminin ni Mirelda sa kaniyang sarili. Ngunit sa gitna ng pagmamasid na ito, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kaniyang diwa. Isang panganib na paparating. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila natabunan ng isang mas mabigat na tunog. Isang liwanag mula sa malayo ang tumagos sa mga siwang ng dingding na gawa sa karton at yero. Ang mga ilaw ng isang sasakyan ay dahan-dahang gumagalaw. Sinusuyod ang madilim na eskinita ng Smoky Mountain. Nanlaki ang mga mata ni Mirelda. Pinatay niya ang maliit na gasera sa kanilang tabi, dahilan upang mabalot sila
ng ganap na kadiliman. Ang kaniyang paghinga ay bumilis at ang kaniyang kamay ay mahigpit na humawak sa balikat ni Enzo. Isang marangya at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Ang kislap ng mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang manunagit na naghahanap ng biktima sa gitna ng gabi. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas at ang dulo ng isang mamahaling sapatos na itim ay tumama sa putikan. Isang banyagang bagay sa gitna ng dumi ng tondo. Naramdaman ni Mirelda ang tindi ng kaba sa kaniyang dibdib. Sino ang maghahanap sa kanila sa ganitong oras? At paano sila nahanap ng mga taong ito? Sa loob ng barong-barong, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Mirelda at ang mahinang paghinga ng dalawang taong kaniyang pinoprotektahan. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang lumalapit sa kanilang pintuan, nagawa lamang sa isang piraso ng plywood na nakasabit sa kalawang na bisagra. Ang bawat hakbang sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan para sa katahimikang pilit nilang pinanghahawakan. Ang pinto ng barong-barong ay dahan-dahang gumalaw. Ang kalawang na bisagra nito ay naglabas ng isang mahaba at nakakangilong tunog na tila isang daing ng humihingi ng saklolo. Sa gitna ng dilim, mahigpit ang hawak ni Mirelda sa isang kinakalawang na sandok, ang kaisa-isang bagay na malapit sa kanya na maaari niyang gamiting sandata. Ang kanyang katawan ay naging kuta para sa kanyang apo at sa matandang bilyonaryo, ang kanyang paghinga ay pinigil niya hanggang sa maramdaman niya ang hapdi sa kanyang dibdib. Isang anino ang humarang sa liwanag ng buwan na pilit sumisilip sa pinto. Ang tibok ng puso ni Mirelda ay mas mabilis pa sa agos ng baha sa labas. Ngunit sa halip na isang masamang tao, ang mukha ng kaniyang kapitbahay na si Aling Rosa ang tumambad. Ang kanyang buhok ay basang-basa at ang mukha ay punong-puno ng pag-aalala. "Mirelda, bakit patay ang ilaw mo?" Ang pabulong na tanong ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw. May itim na sasakyan sa labas. May mga lalaking nagtatanong-tanong kung may nakakita raw ba sa isang matandang lalaki. Mukhang hindi sila taga rito. Ang lalakas ng boses, tila ba sila ang may-ari ng buong tondo. Naramdaman ni Mirelda ang isang malamig na agos ng takot na dumaloy sa kaniyang likuran. "Anong sinabi niyo, Aling Rosa?" "Siyempre, sinabi naming wala kaming alam. Mahirap na. Baka mga pulis. O baka mas masama pa. Pero mag-ingat ka, Mirelda. Alam mo namang mabilis kumalat ang balita rito." Wika ng matanda bago ito muling lumabas sa ulan, ang kaniyang mga yabag ay unti-unting nawala sa ingay ng paligid. Nakahinga ng maluwag si Mirelda, ngunit panandalian lamang ito. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na bagyo. Muli niyang sinilip si Don Arturo. Ang matanda ay gising na. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa kisame na tila may binabasa sa mga dumi at amag doon. Nang muling tumama ang kidlat sa labas, ang liwanag nito ay nagbigay daan upang makita ni Mirelda ang isang bagay na nagpahinto sa kaniyang mundo. Sa isang maliit at lumang telebisyon sa katabing bahay, na sapat na ang lakas ng tunog upang marinig sa kabilang pader, isang pamilyar na boses ang narinig. Ito ang boses ni Selena Villaseñor. "Hiling ko lang po ang panalangin ng lahat para sa kaligtasan ng aking biyenan," ang sabi ni Selena sa harap ng mga kamera. Ang kanyang mga mata ay mapula at may mga luhang tila perlas na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang suot na itim na bestida ay nagpapakita ng isang nagdadalamhating byuda, kahit na ang kanyang biyenan ay hindi pa naman idinedeklarang patay. "Don Arturo is not just a father-in-law to me. He is the heart of this family. Kung sino man po ang nakakita sa kanya, parang awa niyo na. Ibalik niyo siya sa amin. We are willing to give anything just to have him back safely." Napakapit si Mirelda sa kanyang dibdib. Ang kabutihan na ipinapakita ni Selena sa telebisyon ay isang malaking sampal
Sa katotohanang, alam niya, ang babaeng ito, na ngayon ay tila isang anghel sa mata ng publiko, ay ang parehong demonyo na nagtapon sa matanda sa gitna ng basura. Ang anything na sinasabi nito ay hindi gantimpala, kundi isang banta ng kamatayan para sa sino mang makakaalam ng lihim. Tumingin si Mirelda kay Don Arturo. Ang matanda ay tila nakikinig din. Isang matinding panginginig ang bumalot sa katawan ni Don Arturo nang marinig ang boses ni Selena. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa manipis na banig at ang kaniyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo. Ayoko sa kanya. Ang namamaos na bulong ni Don Arturo, ang takot sa kanyang boses ay kasing linaw ng kristal. Ang dilim ng kanyang puso, Mirelda. Huwag mo akong ibibigay sa kanya. Lumapit si Mirelda at hinawakan ang mga kamay ng matanda. Ito ang golden moment sa gitna ng kaguluhan. Isang tagpo kung saan ang dating katulong at ang dating amo ay nagkatagpo sa isang antas na pantay sila bilang mga tao. Walang yaman, walang kapangyarihan, tanging dalawang kaluluwang kapwa biktima ng parehong kasamaan. Huwag po kayong matakot. Ang mahinang pangako ni Mirelda. Ang kaniyang boses ay puno ng determinasyon na hindi niya akalaing taglay niya. Nandito po ako. Hindi ko kayo pababayaan, kahit na ang buong mundo pa ang kalabanin ko. Naramdaman ni Mirelda ang paghigpit ng hawak ng matanda sa kaniyang kamay. Sa kabila ng kaniyang sariling kahinaan at ang katotohanang wala siyang pera, kahit para sa pagkain bukas, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Hindi lamang ito tungkol sa pagliligtas ng buhay. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dangal na ninakaw sa kanila pareho. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag. Ang tunay na panganib ay hindi lamang ang mga taong nasa labas. Habang inaayos ni Mirelda ang higaan, napansin niya ang maliit na si Enzo. Ang bata ay hindi na lamang nanginginig. Ang kaniyang balat ay nagsisimula ng mamuti at ang kaniyang paghinga ay tila may kasamang kakaibang huni na nanggagaling sa kailaliman ng kaniyang baga. Enzo? Apo? Ang tawag ni Mirelda, ngunit hindi sumasagot ang bata. Ang lagnat nito ay umakyat na sa puntong mapanganib na. Kailangan ni Mirelda ng tulong, pero paano siya lalabas? Ang itim na sasakyan ay naroon pa rin sa dulo ng eskinita, tila isang anino ng kamatayan na naghihintay ng pagkakataon. Kung dadalhin niya si Enzo sa ospital, maaaring makita sila. Kung mananatili sila rito, maaaring mawala ang kaisa-isang buhay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Sa gitna ng kaniyang pagkalito, napatingin si Mirelda sa isang lumang cabinet. Doon ay nakatago ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga lumang dokumento. Isang pirasong papel ang bahagyang nakalabas. Isang lumang resibo mula sa isang botika na may pangalang hindi niya inaasahang makikita muli. Isang lihim na nakabaon sa 8 taon ang tila gustong sumabog. Isang pangalan na maaaring maging susi sa kanilang kaligtasan o ang magiging dahilan ng kanilang ganap na pagkawasak. Kung malalaman nila ang totoo tungkol sa iyo, Enzo. Ang bulong ni Mirelda habang hinahaplos ang noo ng bata. Hindi lang si Don Arturo ang papatayin nila. Tayong lahat ay magiging bahagi na lamang ng basurang ito. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitigil, ngunit ang katahimikang kasunod nito ay mas nakatatakot. Ang bawat patak ng tubig mula sa bubong ay tila isang orasang nagbibilang ng natitirang sandali ng kanilang kaligtasan. Ang pilak na singsing na may hugis ng dolphin ay hindi lamang isang piraso ng alahas. Ito ay isang piping saksi sa isang gabi ng pagtataksil na pilit ibinaon sa 8 taon na ang nakalilipas. Habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa metal na nakasabit sa leeg ni Enzo, tila may sarili itong buhay. Kumikinang sa gitna ng karukhaan ni Mirelda. Isang paalaala na ang batang ito
ay hindi lamang basta pulot sa kalsada. Ang bawat paghinga ni Enzo ay mabigat. Isang tunog ng paghihirap na nagmumula sa kaniyang dibdib na tila may nakabara sa kaniyang lalamunan. Si Mirelda ay namimilipit sa hapdi ng kanyang kalooban. Wala siyang pera, wala siyang gamot. Ang tanging mayroon siya ay ang kaniyang mga panalangin na tila hindi makalampas sa butas-butas niyang bubong. Tubig. Ang mahinang daing ni Don Arturo. Ang kaniyang boses ay tila gasgas na plaka, paos at puno ng panghihina. Dahan-dahang lumapit si Mirelda. Inalalayan ang ulo ng matanda upang painumin ito. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, hindi takot ang nakita ni Mirelda, kundi isang malalim na kalituhan. Ang makapangyarihang Don Arturo Villaseñor ay tila isang bata na nawawala sa gitna ng kagubatan. Sino ka? Ang tanong ng matanda. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang dulo ng duster ni Mirelda. Nasaan ako? Bakit amoy bulok ang paligid? Napakagatlabi si Mirelda. Isang matinding irony ang bumalot sa kaniyang puso. Ang taong nagpalayas sa kaniya dahil sa dumi ng kaniyang pagkatao ay ngayon ay kailangang sumandal sa kaniyang mga bisig upang mabuhay. Nasa ligtas kayong lugar, Don Arturo. Ang mahinang sagot ni Mirelda. Pilit na pinatitibay ang kaniyang loob. Ako si Mirelda. Hindi niyo na ba ako naalala? Umiling ang matanda. Isang ekspresyon ng sakit ang gumuhit sa kaniyang mukha. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang napunta sa kaniyang sentido. Tila pilit na pinagdudugtong ang mga tipak ng kaniyang gunita na tila mga bubog na sumasaksak sa kaniyang utak. Ngunit sa gitna ng kaniyang paghihirap, ang kaniyang paningin ay napako sa leeg nang natutulog na si Enzo, ang pilak na dolphin. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Don Arturo. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki at ang kaniyang paghinga ay naging mabilis, tila isang taong nalulunod na pilit umahon sa ibabaw ng tubig. Ang kaniyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang umabot sa singsing. Ang kaniyang mga daliri ay halos hindi makasayad sa metal dahil sa tindi ng kaba. Ito, ang bulong ni Don Arturo, ang kaniyang boses ay punong-puno ng gulat at pait. Ang disenyo na ito, ako ang nagpagawa nito para sa aking bunsong anak. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mirelda. Ang lihim na kaniyang inalagaan, ang katotohanang kaniyang nalaman mula sa naghihingalong ina ni Enzo ay ngayon ay dahan-dahan nang hinuhukay ng tadhana. Ang singsing na yon ay ang tanging pruweba ng isang nawawalang tagapagmana. Ang dahilan kung bakit pilit na pinapatay ni Selena ang lahat ng alaala ng nakaraan. Biglang napasigaw si Don Arturo, isang tunog ng matinding pagdurusa na nanggaling sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa. Hawak-hawak niya ang kaniyang ulo habang ang kaniyang katawan ay tila naging isang arko sa tindi ng sakit. Ang aksidente, ang ulan, Selena, huwag. Ang sigaw ng matanda. Ang kaniyang mga alaala ay bumabalik na parang isang malakas na agos ng tubig na sumisira sa isang dam. Ang mga fragment ng mga mukha, ang tunog ng nagbabagang bakal, at ang malamig na tawa ni Selena ay sabay-sabay na sumabog sa kaniyang isipan. Don Arturo, kumalma po kayo. Ang pakiusap ni Mirelda, niyakap niya ang matanda upang pigilan ito sa pananakit sa sarili. Huwag niyo pong pilitin. Nang humupa ang kaniyang pagsigaw, ang matanda ay humarap kay Mirelda. Ang kaniyang mga mata ay punong-puno ng luha. Isang golden moment ng katotohanan ang namayani sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, hindi siya ang amo at hindi siya ang katulong. Sila ay dalawang biktima ng parehong kasamaan na pinagtagpo sa ilalim ng isang butas-butas na bubong. Mirelda, ang tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkilala at pagsisisi. Ang batang iyon,
Si Enzo. Siya ba ang anak ni Clarice? Siya ba ang aking apo? Hindi nakasagot si Mirelda. Ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanilang dalawa. Sa labas, ang tunog ng mga yabag sa putikan ay muling narinig. Ang itim na sasakyan ay hindi umalis. Dahan-dahan itong umiikot sa paligid. Ang liwanag ng kanyang headlights ay sumisilip sa mga siwang ng dingding. Tila isang manunagit na hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang kanyang biktima. Naramdaman ni Mirelda ang panganib. Hindi na lamang ito tungkol sa sakit ni Enzo o sa gutom. Ito ay tungkol sa isang digmaan na 8 taon nang inihahanda ng tadhana. Kinuha ni Mirelda ang kanyang lumang shawl at maingat na itinakip sa mukha ni Don Arturo. Kailangan nating umalis dito, ang kaniyang desididong bulong. Hahanapin nila tayo. At sa oras na malaman ni Selena na buhay kayo at kasama niyo ang tunay na tagapagmana, wala silang ititira sa atin. Ngunit paano sila tatakas? Si Enzo ay walang malay dahil sa lagnat at si Don Arturo ay halos hindi makatayo. Sa gitna ng desperasyon, isang kamay ang marahang tumulak sa pinto ng barong-barong. Isang mahaba at mabagal na tunog ng kahoy na nagkikiskisan ang gumising sa katahimikan. Isang lalaking nakaitim na jacket ang nakatayo sa labas. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng anino, ngunit ang hawak niyang flashlight ay direktang tumama sa mukha ni Mirelda. Ang liwanag nito ay kasing lupit ng katotohanang pilit nilang tinatakasan. Nahanap din kita, Mirelda. Ang malamig na boses ng lalaki ay nagpadaloy ng kuryente ng takot sa kanyang buong pagkatao. Ang liwanag ng flashlight ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nagpasilaw sa mga mata ni Mirelda at naglantad sa kanyang nanginginig na anyo. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang ikinubli si Enzo sa likuran ng kanyang manipis na katawan. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay handa na sa isang laban na alam niyang hindi niya mapapanalo. Ngunit ang pag-ibig ng isang ina ay walang kinatatakutan. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang kaniyang hawak na ilaw. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, unti-unting nabuo ang anyo ng kaniyang mukha. Hindi ito ang mukha ng isang mamamatay tao na kinuha ni Selena. Ito ay isang mukha na puno ng pagsisisi at pagod. Tasyo, ang bulong ni Mirelda. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pag-aalinlangan. Ang matandang driver ng mga bilas senyor ay tumango ng dahan-dahan. Ang kaniyang mga mata ay basa ng luha habang nakatingin sa kinalalagyan ni Don Arturo. Ang kaniyang mga balikat ay nakasagsag. Tila pasan niya ang bigat ng lahat ng kasalanang nagawa niya sa ilalim ng utos ni Selena. Mirelda, salamat sa Diyos at nahanap kita bago pa sila makarating. Ang boses ni Tasyo ay gumaralgal, isang tunog ng matinding emosyon na matagal nang kinimkim. Lumuhod siya sa harap ng banig ni Don Arturo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na humawak sa laylayan ng damit ng matanda. Don Arturo, patawarin niyo po ako. Wala akong nagawa ng itapon kayo ni Selena sa kalsadang ito. Pinagbantaan niya ang buhay ng aking pamilya. Isang golden moment ang namayani sa loob ng barong-barong nang hawakan ni Don Arturo ang balikat ni Tasyo. Walang salitang lumabas sa bibig ng Don, kundi isang mahigpit na piga sa balikat ng kaniyang dating tapat na tauhan. Ang pagpapatawad ay hindi kailangan ng maraming salita. Sapat na ang init ng balat sa balat upang maiparating ang unawa sa gitna ng pagdurusa. Ngunit ang sandali ng muling pagkikita ay panandalian lamang. Hinarap ni Tasyo si Mirelda nang may matinding seryosong mukha. Kailangan niyo nang umalis dito. Ngayon din, si Selena ay hindi titigil. May mga binayaran siyang mga lalaki na galing sa kabilang kanto para suyurin ang bawat bahay rito sa Tondo. Nag-aalok siya ng malaking halaga para sa sino mang makapagsasabi kung nasaan ang matanda. Naramdaman ni Mirelda ang hapdi ng katotohanan. Ang kahirapan ay isang malupit na kaaway
Sa halagang ilang libong piso, maaaring ipagkanulo sila ng kahit sino sa kanilang mga kapitbahay. Tumingin siya kay Enzo na patuloy pa ring iginugupo ng matinding lagnat. Paano ang apo ko, Tasyo? Hindi siya makakalakad. Ang lagnat niya ay tila nagniningas na uling. Ang naiiyak na tanong ni Mirelda. Tutulungan ko kayo. May dala akong lumang van. Nakaparada sa kabilang kalsada. Doon ay mas ligtas kayo kaysa rito. Ang sagot ni Tasyo habang mabilis na tinutulungang buhatin si Don Arturo. Sa gitna ng kadiliman, dahan-dahan silang lumabas sa barong-barong. Ang putikan ay madulas at ang bawat hakbang nila ay tila isang sayaw sa bingit ng kamatayan. Si Mirelda ay mahigpit na yakap-yakap si Enzo. Ang init ng katawan ng bata ay tumatagos sa kaniyang manipis na damit. Tila isang babala na nauubusan na sila ng oras. Sa kabilang dako, sa loob ng itim na sasakyan na kanina pa umiikot, isang lalaking may pilat sa muka ang naglalagay ng bala sa kaniyang baril. Ang tunay na panganib ay hindi ang mga salita ni Selena, kundi ang mga taong handang pumatay para sa pera. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na eskinita kung saan nakita niya ang isang pamilyar na anino. Habang papalapit sina Mirelda sa van ni Tasyo, ang katahimikan ng gabi ay biglang naputol. Ang tunog ng mga yabag ng maraming tao ay papalapit sa kanilang kinalalagyan. Ang mga boses ng mga lalaking sumisigaw at nagtatanong ay tila mga asong gutom na nakakaamoy ng biktima. Nandyan sila, sa dulo ng eskinita, ang sigaw ng isang lalaki. Naramdaman ni Mirelda ang panginginig ng kaniyang mga binti, ngunit ang kaniyang determinasyon ay hindi natinag. Maingat nilang isinakay si Don Arturo sa loob ng sasakyan. Isasakay na rin sana ni Mirelda si Enzo nang biglang may humawak sa kaniyang buhok mula sa likuran. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang anit at ang kanyang katawan ay marahas na naisandal sa pader na yero. Ang lalaking may pilat sa muka ay nakangiti sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng kasamaan. Saan mo dadalhin ang matanda, Manang? Ang tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Kay Selena, ang bawat ulo nyo ay may katumbas na ginto. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Nayakap ni Mirelda si Enzo ng mas mahigpit. Huwag, parang awa nyo na. Sa loob ng van, si Don Arturo ay pilit na bumabangon. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit habang nakikita ang kanyang tagapagligtas na sinasaktan. Sa sandaling iyon, ang lihim na hawak ni Tasyo tungkol sa tunay na pagkatao ni Enzo ay tila gustong kumawala. Iwan mo ang babae. Ang sigaw ni Tasyo habang pilit na humaharurot ang makina ng sasakyan, ngunit huli na. Ang lalaking may pilat ay itinalikod si Mirelda at itinutok ang baril sa noo nito. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi tungkol sa bala, kundi tungkol sa isang matinding revelasyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang pilak na singsing na dolphin ni Enzo ay nalaglag mula sa leeg ng bata at tumama sa semento. Lumilikha ng isang malinaw at kumikinang na anyo sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Napatigil ang lalaking may pilat. Tinitigan niya ang singsing at ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging malupit patungo sa isang matinding gulat. Ang singsing na ito, bakit nasa iyo ito? Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa lalim ng sugat na handa niyang tanggapin para lamang sa kanyang anak. Ang piping panalangin ni Mirelda habang ramdam niya ang malamig na dulo ng baril sa kanyang sentido. Ang kanyang buong mundo ay tila huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na paghinga ni Enzo sa kanyang bisig at ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso na tila gustong sumabog sa tindi ng kaba. Ang lalaking may pilat, na kilala sa pangalang Kulas, ay napatitig sa pilak na singsing na dolphin na nakahandusay sa putikan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kalupitan, ay biglang nalamlam ng isang madilim na gunita. 8 taon na ang nakalilipas, siya ang inutusan ni Selena
Natapusin ang lahat ng bakas ng anak ni Don Arturo. Ang singsing na yon, ang singsing na kinuha niya mula sa malamig na kamay ng naghihingalong si Clarice bago ito mawala sa kanyang paningin, ay isang multo mula sa nakaraan. Imposible! Ang nanginginig na bulong ni Kulas, ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay dahan-dahang bumaba. Patay na ang batang may suot nito. Ako mismo ang nakakita sa pagkawasak ng sasakyan. Hindi siya patay. Ang sigaw ni Mirelda, ang kanyang boses ay puno ng pait at tapang na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Iniligtas siya ng Diyos mula sa inyong mga kamay. Ang batang ito, ang kaisa-isang katuwiran kung bakit kailangan pang magpatuloy ang katarungan sa mundong ito. Sa gitna ng pagkalito ni Kulas, hindi nag-atubili si Tasio. Kinuha niya ang isang mabigat na liabe mula sa loob ng van at buong lakas na inihampas ito sa braso ng lalaki. Ang baril ay tumalamsik sa dilim, nawala sa gitna ng matatangkad na damo at basura. Sa isang mabilis na pagkilos, hinila ni Tasio si Mirelda at ang bata pabalik sa loob ng sasakyan. Ang makina ng van ay umugong ng malakas. Ang usok nito ay bumalot sa paligid habang mabilis nilang nililisan ang madilim na eskinita ng tondo. Habang bumibilis ang takbo ng van, naiwan si Kulas na nakaluhod sa putikan, hawak-hawak ang kanyang nasaktang braso. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa papalayong sasakyan. Alam niyang sa oras na malaman ni Selena na buhay ang bata, hindi lamang ang pamilya Villaseñor ang malalagay sa panganib, kundi pati na ang kaniyang sariling buhay. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang libingan. Si Don Arturo ay nakasandal sa upuan. Ang kaniyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kaniyang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kaniyang kulubot na pisngi. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na kamay ni Enzo. Ito ang golden moment ng pagbawi. Isang sandali kung saan ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang sugat sa katawan. Ang kanyang apo, ang dugo ng kanyang dugo, ay nagdusa sa loob ng 8 taon habang siya ay nabubuhay sa kasinungalingan ng kaniyang manugang. Patawad, apo! Patawad! Ang paulit-ulit na bulong ni Don Arturo, ang boses ay halos maglahos sa hangin. Samantala, sa mansyon ng mga Villaseñor, si Selena ay nakaupo sa kaniyang marangyang sofa, humihigop ng mainit na tsaa habang pinagmamasdan ang kaniyang sarili sa salamin. Ang kaniyang mukha ay kalmado, ngunit ang kaniyang isipan ay abala sa pagpaplano ng kaniyang susunod na hakbang. Ang pagkawala ni Don Arturo ay isang pagkakataon na hindi niya palalampasin. Ramiro, huwag kang parang bata na iiyak-iyak diyan. Ang saway niya sa kanyang asawa na hindi mapakali sa isang sulok. Ang ama mo ay matanda na. Ang pagkawala niya ay isang natural na bahagi ng buhay. Ang mahalaga ay ang pamana na iiwan niya sa atin. Huwag mong hayaang sirain ng emosyon mo ang imperyong binuo natin. Ngunit ang katahimikan ni Selena ay nabasag ng tumunog ang kanyang telepono. Ang boses ni Kulas sa kabilang linya ay puno ng takot. Ma'am, nahanap ko sila. Pero may kasama silang bata. At ang batang iyon may suot na singsing na dolphin. Ang baso ng tsaa sa kamay ni Selena ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang kandungan. Ang mainit na likido ay tumapon sa kanyang mamahaling sutla, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Ang kanyang pinakakatatakutang lihim ay muling nabuhay. Siguraduhin mong hindi sila makakalabas ng tondo ng buhay. Ang kanyang boses ay naging isang matalim na bulong, puno ng lason at puot. Kung kailangang sunugin ang buong lugar na yan para lang mahanap sila, gawin mo. Bumalik ang eksena sa loob ng van kung saan ang lagnat ni Enzo ay tila mas lalong tumitindi. Ang bata ay nagsimulang magdeliryo.
Ang kaniyang maliliit na labi ay bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Lolo, ang dolphin, nasaan si Lolo? Napakapit si Mirelda sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Sila ay tumatakas, ngunit alam niyang wala silang mapupuntahan. Ang buong lungsod ay tila nagiging isang malaking kulungan. Sa gitna ng dilim, itinigil ni Tasyo ang sasakyan sa tapat ng isang maliit at lumang klinika sa isang liblib na baryo. Dito muna tayo, ang sabi ni Tasyo. Ang doktor dito ay dating kaibigan ni Clarice. Siya lang ang mapagkakatiwalaan natin. Habang dahan-dahan nilang ibinababa si Enzo, isang matandang babaeng doktor ang lumabas mula sa klinika. Nang makita niya ang bata at ang singsing na hawak ni Mirelda, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matinding gulat. Ngunit ang kanyang mga salita ang nagpabagsak sa huling pag-asa ni Mirelda para sa gabing iyon. Huli na kayo, ang sabi ng doktor habang sinusuri ang pulso ni Enzo. Ang impeksyon ay kumalat na sa kaniyang dugo. Kung hindi siya maibibigay sa isang malaking ospital sa loob ng isang oras, maaaring hindi na siya umabot sa umaga. Napatitig si Mirelda sa madilim na kalsada. Ang pinakamalapit na ospital ay kontrolado ng pamilya Villaseñor. Ang pagdadala kay Enzo roon ay parang paghahatid sa kanya sa kuta ng kaaway. Isang matinding pagpili ang kailangang gawin ni Mirelda. Ang kaligtasan ng lihim o ang buhay ng kaisa-isang taong nagbibigay sa kanya ng rason upang mabuhay? Kamatayan o ang kuta ng kaaway? Alin sa dalawa ang mas masakit na piliin para sa buhay na iyong pinakamamahal? Ang tanong na ito ay tila isang malupit na biro na paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Mirelda habang pinagmamasdan ang maputlang mukha ni Enzo. Ang bata ay wala ng malay. Ang bawat paghinga nito ay tila isang huling paalam na unti-unting kumakawala sa kaniyang maliit na dibdib. Ang silid ng maliit na klinika ay nababalot ng amoy ng gamot at kalawang, isang espasyong tila naging kabaong para sa kanilang huling pag-asa. Mirelda, wala na tayong oras. Ang boses ni Tasyo ay punong-puno ng desperasyon. Ang tanging ospital na may sapat na kagamitan para sa impeksyon ni Enzo ay ang Villaseñor Medical Center. Alam nating kontrolado ni Selena ang lugar na yon, pero kung hindi natin siya dadalhin doon, mawawala ang bata. Naramdaman ni Mirelda ang isang matinding hapdi sa kaniyang lalamunan, isang bara na tila hindi niya malunok. Tumingin siya kay Don Arturo na nakaupo sa isang lumang silya. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang nakapatong sa tuhod. Ang matanda ay tila nabuhayan ng isang bagong apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy ng determinasyon na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagsisisi. Dalhin niyo siya roon. Ang utos ni Don Arturo, ang kanyang boses ay naging matatag sa kabila ng kanyang panghihina. Ako ang haharap kay Selena. Hindi ko hahayaang mamatay ang kaisa-isang buhay. Why? Na nag-uugnay sa akin kay Clarice dahil lamang sa takot. Kung kailangang ibuwis ko ang aking huling hininga upang mabuhay ang aking apo, gagawin ko. Ang golden moment na ito ay nagpatulo ng luha sa mga mata ni Mirelda. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang tunay na anyo ng isang lolo na handang itaya ang lahat. Maingat nilang isinakay muli si Enzo sa van ni Tasyo. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsadang puno ng lubak ay tila isang dagok sa puso ni Mirelda. Ang gabi ay tahimik na, ngunit ang katahimikang ito ay mas nakatatakot dahil alam nilang sa bawat kanto ay maaring naghihintay ang mga tauhan ni Selena. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa marangyang bahagi ng lungsod, ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga mapanuring mata na sumusubaybay sa kanila. Si Mirelda ay nakayakap kay Enzo. Ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga panalangin. Huwag muna, Panginoon. Huwag muna si Enzo. Kunin niyo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang batang ito. Sa kabilang dako,
Sa loob ng Villaseñor Medical Center, si Selena ay kasalukuyang naglalakad sa malinis at maputing hallway. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay tila isang martsa ng kamatayan na umaalingaw sa bawat sulok. Kasama niya ang mga bodyguard na nakaitim, ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Alam na ni Selena na paparating sila. Ang kanyang impormante sa tondo ay nakapagbigay na ng balita. Ang matanda at ang bata ay papunta sa kaniyang kuta. Siguraduhin niyo na sa oras na pumasok ang van ni Tasio sa parking lot, wala nang makakalabas ng buhay. Ang malamig na utos ni Selena sa kaniyang head of security. At ang bata, huwag niyo siyang hayaang makarating sa emergency room. Ang pagkamatay niya ay dapat magmukhang bunga ng kanyang malalang sakit. Ang kawalang puso ni Selena ay kasing lamig ng mga bakal sa loob ng ospital. Para sa kanya, ang buhay ni Enzo ay isang balakid lamang sa kaniyang walang hanggang ambisyon. Sa kanyang isip, ang pagpatay sa bata ay ang huling piraso ng puzzle upang ganap niyang maangkin ang lahat. Nakarating ang van ni Tasio sa tapat ng ospital. Ang mga guards sa entrance ay agad na naging alerto nang makita ang luma at madungis na sasakyan sa gitna ng mga mamahaling kotse. Ito ang injustice engine sa pinakamasakit nitong anyo, ang pagtrato sa mga mahihirap na tila ba ang kanilang presensya ay isang sakit na dapat layuan. Bawal dito ang sasakyang iyan, umalis kayo. Sigaw ng isang guard habang pilit na hinaharangan ang pinto ng van. Lumabas si Mirelda, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit at pighati. Ang bata ay naghihingalo. Kailangan niya ng tulong. Sigaw niya habang buhat-buhat ang walang malay na si Enzo. Ang kanyang duster ay basang-basa ng pawis at ulan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang dignidad ay mas mataas pa sa gusaling kaniyang kinatatayuan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kabilang panig ng van. Lumabas si Don Arturo, nakatayo ng tuwid kahit nanginginig ang mga binti. Nang makita ng mga guards ang kanyang mukha, ang mukha ng lalaking ang pangalan ay nakaukit sa gintong letra sa lobi ng ospital na iyon, ay bigla silang napahinto. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Paraanin niyo sila. Ang mahina, ngunit makapangyarihang utos ni Don Arturo. Ang kanyang autoridad ay tila isang kidlat na tumama sa lahat. Ako si Arturo Villaseñor, at ang batang ito ay ang aking tagapagmana. Isang mabilis na takbuhan ang nangyari. Isinakay si Enzo sa isang gurney. Ang mga nurse at doktor ay nagmamadali habang ang mga aparato ay nagsimulang tumunog sa paligid ng bata. Si Mirelda ay naiwang nakatayo sa hallway. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng init ng katawan ni Enzo. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Sa dulo ng hallway, lumitaw si Selena. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng gulat. Sa halip, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Habang naglalakad siya papalapit, ang mga bodyguard sa kanyang likuran ay dahan-dahang humaharang sa bawat exit. Welcome back, father-in-law. Ang boses ni Selena ay kasing tamis ng lason. At sa'yo, Mirelda, akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pagdala sa kanya rito? You just walked into your own funeral. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa hallway ng ospital. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang pulang ilaw ng emergency exit ang nagsisilbing gabay. Isang tunog ng pagpihit ng lock ang narinig mula sa labas ng pinto ng emergency room kung nasaan si Enzo. Anong ginawa mo, Selena? Ang sigaw ni Don Arturo, ngunit ang kaniyang boses ay nalunod sa biglaang pagpasok ng mga lalaking nakamaskara mula sa madidilim na sulok ng ospital. Nayakap ni Mirelda ang kaniyang sarili. Ang kaniyang puso ay punong-puno ng takot. Wala silang sandata, wala silang kakampi, at ang bata ay nakakulong sa loob ng silid na kontrolado na ngayon ng mga tauhan ni Selena. Ang cliffhanger ng gabing ito ay ang matinding tanong.
Sino ang mas mabilis na kukuha sa buhay ni Enzo? Ang impeksyon sa kaniyang dugo o ang kamay ni Selena na handang pumatay sa gitna ng kadiliman? Ang dilim na bumalot sa hallway ng ospital ay tila isang malapot na likido na dahan-dahang lumulunod sa huling pag-asa ni Mirelda. Ang tanging liwanag ay ang maputlang-pulang aninag mula sa emergency sign na nagbibigay ng nakakakilabot na kulay sa mukha ni Selena. Isang mukhang hindi na tao, kundi isang rebulto ng ganid at puot. Ang amoy ng antiseptic at bakal ay humalo sa amoy ng tuyong ulan sa damit ni Mirelda. Lumilikha ng isang atmosfera ng panganib na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Akala mo ba, Mirelda, ang pagpasok sa gusaling ito ay magliligtas sa iyo? Ang boses ni Selena ay mababa. Bawat salita ay tila isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa katahimikan. You brought the trash to my doorstep. At ang basura, hindi hinahayaang magtagal sa loob ng bahay. Itinatapon ito, sinusunog, hanggang sa maging abo na lamang na madaling paliparin ng hangin. Naramdaman ni Mirelda ang panginginig ng kaniyang mga binti. Ngunit sa halip na umatras, humakbang siya ng paitaas. Hinarap ang babaeng tila may-ari ng tadhana ng lahat. Ang bata. Ang bata ang pinag-uusapan natin dito. Selena, hindi mo ba narinig? Si Enzo ay dugo ng iyong asawa, anak ng kapatid ni Ramiro. Paano mo nasisikmurang itangi ang sarili mong pamilya para sa pera? Isang malamig na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Selena. Isang tunog na walang bakas ng saya, kundi purong panguuyam. Family. Ang pamilyang ito ay nabubuhay sa dangal at yaman, hindi sa mga bastardo na nagmula sa Smoky Mountain. Ang batang iyon ay isang pagkakamali ng nakaraan na dapat ay matagal na nating itinuwid. Sa tabi ni Mirelda, si Don Arturo ay nakahawak sa pader. Ang kanyang mga daliri ay nag-iiwan ng bakas ng pawis sa makinis na semento. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban sa kanyang sariling katawan na unti-unti nang bumibigay. Selena, ang paos na tawag ng matanda. Itigil mo na ito. Ako ang saksi sa lahat. Alam ko ang ginawa mo kay Clarice. Alam ko kung paano mo nakuha ang mga pirma ko habang ako ay wala sa aking sariling isip. Tumingin si Selena sa kanyang biyenan ng may halong awa at galit. Oh, father-in-law, sino ang maniniwala sa isang matandang ulyanin na natagpuan sa basurahan? Sa harap ng media, ikaw ay biktima ng pagkidnap ng babaeng ito. Isang baliw na matanda na pinaglalaruan ng isang desperadang pulubi. I am doing this to protect you and to protect the Villaseñor name. Ito ang injustice engine sa pinakamasakit nitong anyo, ang pagbaliktad sa katotohanan gamit ang kapangyarihan. Naramdaman ni Mirelda ang matinding galit na tila nagniningas na uling sa kanyang dibdib. Ang kawalang katarungang ito ang nagtulak sa kanya upang gawin ang isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Isang matinding sandali ang namayani nang humarap si Mirelda sa mga bodyguard na nakapaligid sa kanila. Tingnan niyo naman ang matandang ito. Madiin ngunit nanginginig niyang sabi habang umaalingaw-ngaw ang boses niya sa hallway. Siya ang tumulong para maitayo ang ospital na ito. Siya rin ang naging dahilan kung bakit marami sa inyo ang may trabaho ngayon. Papayag ba kayong mapahamak siya at ang sarili niyang apo sa harap ninyo? Nagkaroon ng bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata ng ilang tauhan, ngunit isang matalim na tingin mula kay Selena ang agad na nagpatahimik sa kanila. Ang takot sa kapangyarihan ay mas matimbang kaysa sa tawag ng konsensya. Biglang napatigil ang lahat nang ang katahimikan ay basagin ng isang kakaibang tunog mula sa loob ng emergency room. Hindi ito sigaw, kundi ang biglaang paghinto ng tunog ng mga aparato na kanina pa tumitibay sa buhay ni Enzo. Ang mahabang huni ng monitor ay tila isang huling hininga na naglaho sa hangin. Ang puso ni Mirelda ay tila nahulog sa kailaliman ng lupa.
Enzo! Ang kaniyang desperadong sigaw habang pilit niyang itinutulak ang pinto, ngunit ang bakal na kandado ay nanatiling matatag. Huli na ang lahat, Mirelda. Ang bulong ni Selena habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang telepono upang tawagan ang mga pulis. Ang bata ay wala na. At ikaw ang mananagot sa kanyang pagkamatay. Napasandal si Mirelda sa pinto. Ang kaniyang katawan ay nanghina at ang kaniyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang hinto. Ngunit sa gitna ng kaniyang pighati, naramdaman niya ang isang mahigpit na hawak sa kaniyang balikat. Si Don Arturo ay nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng isang huling desisyon. Isang lihim na senyas ang ibinigay ng matanda kay Tasio na nakatayo sa di kalayuan. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang kamatayan ni Enzo, kundi ang biglaang pagbukas ng pinto mula sa loob. Isang doktor na may bahid ng dugo sa kanyang gown ang lumabas. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng gulat. Madam Selena, ang bata, hindi namin maipaliwanag. Ang nauutal na panimula ng doktor, lahat ay napatingin sa silid. Sa loob ng emergency room, ang katawan ni Enzo ay tila napapalibutan ng mga nurse na hindi malaman ang gagawin, habang si Don Arturo ay biglang bumagsak sa sahig, hawak-hawak ang kaniyang dibdib. Ang tanong na naiiwan sa hangin ay, naligtas ba ang bata o isang mas malalang trahedya ang kasalukuyang nagaganap sa gitna ng kadilimang nilikha ni Selena? Ang bawat tibok ng puso ay tila isang huling hiling sa gitna ng kawalan, isang marahas na paalaala na ang buhay ay kasing nipis lamang ng hiningang pilit na kumakawala sa mga labi. Sa malamig na sahig ng hallway, ang katawan ni Don Arturo ay nakahandusay. Ang kaniyang mukha ay naging kasing puti ng mga pader ng ospital, habang ang kaniyang mga kamay ay nananatiling nakakuyom sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang pagbagsak ay hindi lumikha ng malakas na ingay, kundi isang mabigat na tunog ng laman na tumama sa semento. Isang tunog na nagpatigil sa mundo ni Mirelda. Don Arturo, Diyos ko, tulungan niyo kami. Ang hiyaw ni Mirelda, ang kaniyang boses ay basag at puno ng hinagpis. Lumuhod siya sa tabi ng matanda, hindi malaman kung sino ang uunahin. Ang apo niyang tumigil ang pintig ng puso sa loob ng silid o ang matandang naging kaisa-isa niyang kakampi na ngayon ay nag-aagaw buhay sa kanyang harapan. Si Selena ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa habang pinagmamasdan ng kanyang biyenan. Sa halip na tumulong, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok at lumingon sa kanyang mga tauhan. I-secure ang area. Huwag ninyong hahayaang may makapasok na media o kahit sinong usisero. Sabihin ninyo sa head ng hospital na nagkaroon ng cardiac arrest si Don Arturo dahil sa stress na idinulot ng babaeng ito. Ang malamig niyang utos, sabay turo kay Mirelda ng may pandidiri. Ngunit ang tadhana ay may sariling plano na hindi kayang kontrolin ng yaman ni Selena. Sa loob ng emergency room, ang mahabang huni ng monitor na nagpapahiwatig ng kamatayan ay biglang naputol. Napalitan ito ng isang mahina, ngunit regular na tunog, ang ritmo ng buhay na muling nagbabalik. May pintig na ulit! Ang bata! Bumabalik ang kanyang vitals! Ang sigaw ng isang nurse mula sa loob. Nang marinig ito ni Mirelda, tila isang mainit na agos ng pag-asa ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit bago pa siya makatayo, marahas siyang hinawakan sa balikat ng isa sa mga bodyguard ni Selena. Ang kaniyang katawan ay tila naging isang laruan na pilit na inilalayo sa pinto ng silid. Bitawan niyo ako, ang apo ko. Kailangan ako ng apo ko. Ang pagpupumiglas ni Mirelda, ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa braso ng lalaki. Ngunit ang lakas ng isang nagdadalamhating ina ay hindi sapat laban sa mga bayarang tauhan. Isang golden moment ang namayani sa gitna ng kaguluhan
Nang dahan-dahang imulat ni Don Arturo ang kaniyang mga mata. Sa kabila ng matinding sakit sa kaniyang puso, ang kaniyang mga daliri ay gumapang patungo sa kamay ni Mirelda. Isang mahigpit na piga ang ibinigay niya sa dalaga. Isang piping pangako na hindi pa tapos ang kanilang laban. Ang kanyang mga labi ay gumalaw. Walang tunog na lumabas, ngunit nabasa ni Mirelda ang kaniyang sinasabi. Laban. Para sa bata. Dinala si Don Arturo sa isang stretcher ng mga dumarating na medical team. Ngunit bago siya mailayo, hinarap ni Selena si Mirelda ng mukhaan. Ang kaniyang boses ay tila isang matalim na labaha na bumubulong sa pandinig ng dalaga. You think you won? Kahit mabuhay ang batang iyon, sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak mo. I will file kidnapping and serious illegal detention charges against you. Sa mata ng batas, ikaw ang kriminal dito, Mirelda. Isang basurerang nagnakaw ng isang matandang may sakit. Napatitig si Mirelda kay Selena. Ang kaniyang mga mata ay nagniningas na ngayon sa tapang na bunga ng matinding kaapihan. Maaring hawak niyo ang batas, Selena, pero hindi niyo hawak ang katotohanan. Ang basurang tinatawag niyo ay siyang naglinis sa duming iniwan niyo sa kalsada. At ang batang iyon, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung kaninong dugo ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Habang inilalayo si Don Arturo at pilit na pinalalabas si Mirelda ng ospital, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang pilak na singsing na dolphin na muling nakuha ni Mirelda sa parking lot ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang bulsa at gumulong sa makinis na sahig. Tumigil ito sa paanan ni Tasio na kanina pa tahimik na nagmamasid sa isang sulok. Kinuha ni Tasio ang singsing. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang kakaibang liwanag. Tumingin siya kay Selena, pagkatapos ay kay Mirelda. Ang kanyang utang na loob kay Don Arturo ay nagsimulang makipagbuno sa kanyang takot kay Selena. Ang cliffhanger ng gabing ito ay ang matinding tensyon sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Habang ang mga pulis ay pumasok na sa lobby ng ospital upang arestuhin si Mirelda, si Tasio ay dahan-dahang lumapit sa isang public telephone sa gilid ng hallway. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang isang numerong matagal na niyang itinatago. Ang numero ng isang taong maaaring magpabagsak sa buong imperyo ni Selena. Hello? Attorney Rivera? Ito si Tasio. Panahon na para buksan ang vault ni Clarice. Buhay ang kaniyang anak at kailangan namin ang iyong tulong bago pa huli ang lahat. Ang mga pulis ay nasa likuran na ni Mirelda. Ang malamig na bakal ng posas ay nakahanda ng pumulupot sa kanyang mga kamay. Ngunit sa kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot, kundi isang misteryosong nangiti na tila nagsasabing ang tunay na bagyo ay kakarating pa lamang. Bagay sa iyo ang bakal na yan, Mirelda. Sa wakas, ang dumi ay nasa loob na ng rehas kung saan ito nararapat. Ang boses ni Selena ay kasing lamig ng marmol na sahig ng ospital, walang bakas ng pag-aalinlangan habang pinagmamasdan niya ang mga pulis na dahan-dahang ikinakabit ang posas sa mga kamay ni Mirelda. Ang kislap ng tagumpay sa kaniyang mga mata ay tila isang apoy na gustong sunugin ang huling bakas ng dignidad na natitira sa babaeng nasa kaniyang harapan. Naramdaman ni Mirelda ang malamig at matigas na paglapat ng bakal sa kaniyang mga pulso. Hindi siya lumaban. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa sariling kalayaan, kundi dahil sa hapdi ng pagkakalayo niya kay Enzo. Ang bawat pihit ng kandado sa kaniyang mga kamay ay tila isang tunog ng pagkawasak ng kaniyang puso. Tumingin siya sa pinto ng emergency room kung nasaan ang kanyang apo, ang kaisa-isang hiyas sa gitna ng kanyang marungis na buhay. Isakay na yan sa patrol. Ang utos ng isang opisyal, ang kanyang boses ay puno ng formalidad na walang puwang para sa pakikinig sa panig ng mahihirap. Sa paningin ng mundo, si Mirelda ay isa lamang basurerang nagnakaw ng isang bilyonaryo. Ang kanyang bersyon ng katotohanan
ay tila isang bulong sa gitna ng malakas na bagyo. Isang golden moment ang namayani sa hallway nang bago pa man mahila ng mga pulis si Mirelda. Isang matangkad na babaeng nakasuot ng formal na suit ang mabilis na lumapit. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay may dalang awtoridad. Isang ritmo ng sapatos na tumatamaan sa sahig na nagpatahimik sa lahat. Siya ay si Attorney Elena Rivera. Ang kanyang muka ay tila isang pader ng katatagan at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang asul na folder na naglalaman ng mga lihim na matagal nang ibinaon ni Selena. Hinto, ang tanging salita ni Attorney Rivera, ngunit sapat na ito upang mapatigil ang mga pulis. Hinarap niya si Selena nang may mapanghamong tingin. Mrs. Villaseñor, ang pag-aresto sa babaeng ito ay walang basihan. Sa katunayan, ako ang narito upang maghain ng formal na reklamo laban sa iyo. Ang mukha ni Selena ay biglang namutla. Ang kanyang maskara ng perpeksyon ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Sino ka? At anong karapatan mong manghimasok sa pamilyang ito? Ako ang legal na kinatawan ni Don Arturo Villaseñor at ng yumaong si Clarice Villaseñor, ang sagot ng abogado. Bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ni Selena. Hawak ko ang huling testamento ni Clarice na binuksan lamang ngayong gabi sa utos ni Tasio. At sa dokumentong ito, malinaw na nakasaad ang pagkakakilanlan ng kaniyang anak, ang batang kasalukuyang nag-aagaw buhay sa loob ng silid na yan. Naramdaman ni Mirelda ang biglang pagluwag ng kanyang paghinga. Ang pangalan ni Clarice ay tila isang anghel na bumaba upang iligtas siya. Tumingin siya kay Tasio na nakatayo sa dulo ng hallway. Ang matanda ay dahan-dahang tumango sa kanya. Ang mga mata nito ay basang-basa ng luha ng pagsisisi at pag-asa. Samantala, sa loob ng intensive care unit kung nasaan si Don Arturo, ang matanda ay dahan-dahang nagkamalay. Ang kaniyang mga mata ay lito pa rin, ngunit nang makita niya ang puting kisame at marinig ang mahinang tunog ng mga aparato, naalala niya ang lahat. Ang kanyang isipan ay tila isang sirang plaka na biglang umayos ang takbo. Naalala niya ang gabing itinapon siya ni Selena, ang bawat salitang nakakasulasok at ang mukha ni Mirelda na tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Tachio? Ang mahinang tawag ni Don Arturo sa kanyang isip. Bagaman hindi siya makapagsalita, ang kaniyang determinasyon ay nagniningas. Alam niyang kailangan niyang mabuhay hindi para sa sarili, kundi para kay Enzo, ang munting prinsipe ng Tondo na tunay na nagmamay-ari ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit ang panganib ay hindi pa natatapos. Habang nagkakagulo sa hallway, isang nurse na hindi pamilyar ang mukha ang dahan-dahang pumasok sa silid ni Enzo. Ang kaniyang mga kamay ay may hawak na hiringgilya na naglalaman ng isang malinaw na likido. Walang nakakakita sa kanya. Ang atensyon ng lahat ay nasa labas. Ang nurse ay dahan-dahang lumapit sa IPTV line ng bata. Ang kaniyang mga mata ay walang emosyon, tila isang makina na sumusunod lamang sa utos ng isang mas mataas na kapangyarihan. Sa labas, ang tensyon ay lalong tumitindi. Ang testamento na yan ay peke. Ang hiyaw ni Selena, ang kaniyang boses ay naging matinis na dahil sa desperasyon. Pinalaya si Clarice dahil sa kaniyang kahiya-hiyang ginawa. Ang batang yan ay walang karapatan. Mayroon siyang karapatan, Selena. Ang mahinahong sagot ni Attorney Rivera habang inilalabas ang isang maliit na selyadong plastic bag. Sa loob nito ay ang pilak na singsing na dolphin at isang piraso ng buhok ni Clarice na itinago ng abogado sa loob ng 8 taon. At ngayong gabi, isasagawa natin ang pinakamabilis na DNA test na kayang gawin ng ospital na ito. Ang katotohanan ay hindi na magtatagal sa basurahan. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay ang nakapanindig balahibong tagpo sa loob ng silid ni Enzo. Habang ang dulo ng karayom ng nurse ay dahan-dahang pumapasok sa tubo ng suwero ng bata,
Si Mirelda ay biglang nakaramdam ng isang matinding kaba, isang kutob na tila isang malamig na kamay na humahawak sa kaniyang puso. Enzo! Ang biglang sigaw ni Mirelda. Kahit na siya ay nakaposas pa rin, ang kaniyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong floor, punong-puno ng babala at takot. Lahat ay napalingon sa pinto ng silid ni Enzo. Isang anino ang aninag sa salamin ng pinto. Ang anino ng nurse na kasalukuyang itinutulak ang likido sa IV line. Ang tanong ay, maabot ba nila ang bata bago pa man tuluyang maglaho ang huling pintig ng kaniyang buhay? O ang tagumpay ni Attorney Rivera ay darating sa panahong wala na ang huling pag-asa ng mga Villaseñor? Ang sigaw ni Mirelda ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa tensyon ng hallway, isang tunog ng purong takot na nanggaling sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa. Sa kabila ng bigat ng bakal na posas sa kaniyang mga kamay, pilit niyang iwinaksi ang mga pulis na humahawak sa kanya. Ang kaniyang katawan ay naging isang buhawi ng desperasyon. Bawat paggalaw niya ay may dalang lakas na hindi kayang pigilan ng sinuman. Enzo, ang anak ko! Ang kanyang hiyaw na tila nagpabilis sa takbo ng oras. Sa loob ng silid, ang nurse na may hawak ng hiringgilya ay panandali ang napatigil. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang marinig ang ingay sa labas. Ngunit sa halip na tumigil, mas binilisan niya ang paglapit sa IV line ni Enzo. Ang dulo ng karayo may isang buhok na lamang ang layo mula sa plastik na tubo na nagdadala ng buhay sa bata. Sa isang iglap, ang pinto ng intensive care unit ay marahas na bumukas. Hindi si Mirelda, kundi si Tasio ang unang nakapasok. Ang dating driver na sa loob ng 8 taon ay naging piping saksi sa lahat ng kasamaan ni Selena, ay tila naging isang leon na handang manakmal. Ang kanyang kamay ay mabilis na sumaklot sa braso ng nurse, pilit na inilalayo ang hiringgilya. Ang pagtutunggali ng kanilang mga bisig ay lumikha ng isang matinding tensyon. Ang bawat ugat sa leeg ni Tasio ay lumitaw sa tindi ng kaniyang puwersa. Huwag mong subukan! Ang nagngangalit na bulong ni Tasio. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng puot na matagal nang naipon. Ang hiringgilya ay nalaglag sa sahig. Ang likido sa loob nito ay tumapon sa maputing tiles ng ospital. Ang amoy nito ay matapang at nakakahilo. Isang amoy na hindi kailanman dapat naroroon sa isang silid ng pagalingan. Ang nurse ay pilit na kumawala. Ang kaniyang mukha ay balot ng takot. At sa isang mabilis na pagkilos ay itinulak niya si Tasio bago siya tumakbo patungo sa kabilang pinto ng silid. Nakarating si Mirelda sa tabi ng higaan ni Enzo. Ang kaniyang mga kamay na nakaposas ay dahan-dahang humawak sa pisngi ng bata. Ang lamig ng bakal ay dumikit sa mainit na balat ni Enzo. Isang golden moment na puno ng pait at tamis. Ang bata ay dahan-dahang imulat ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang paningin ay malabo pa. Ngunit nang makita niya ang kaniyang lola, ang isang mahinang ngiti ay gumuhit sa kaniyang mga labi. Lola, ang bulong ni Enzo, ang boses ay tila isang marupok na sinulid. Nayakap ni Mirelda ang bata, ang kaniyang mga luha ay pumatak sa noo ni Enzo. Nandito na si Lola, anak. Wala nang mananakit sa'yo. Pangako yan. Sa labas ng silid, ang mundo ni Selena ay dahan-dahang gumuho. Nakatayo siya sa gitna ng hallway. Ang kaniyang mukha ay tila isang abo sa kaputlaan. Ang bawat salita ni Attorney Rivera ay tila isang pako na ibinabaon sa kaniyang kabaong. Ang presensya ng mga pulis na kanina ay kaniyang katuwang ay naging isang banta na ngayon. Mrs. Villaseñor, ang lahat ng ginagawa mo ay nakatala na. Ang sabi ni Attorney Rivera habang ipinapakita ang isang maliit na voice recorder. Ang bawat utos mo kay Kulas, ang bawat pagbabanta mo kay Tasio, lahat ay nasa amin na. Ang kapangyarihang ipinapanakot mo ay wala nang silbi ngayon. Hinarap ni Selena ang abogado nang may nanginginig na labi. Akala mo ba ay ganito lang kadali iyon?
Hindi mo alam kung gaano kalaki ang pangalang Villaseñor. Pera lang ang kailangan upang mawala ang lahat ng sinasabi mo. Ang pera ay hindi kayang bilhin ang buhay na pilit mong kinuha, Selena. Ang sagot ni Attorney Rivera. At lalong hindi nito kayang bayaran ang utang na loob ni Tasio kay Don Arturo na mas matimbang kaysa sa takot niya sa iyo. Ngunit sa gitna ng kanilang paghaharap, isang panibagong kaguluhan ang nagmula sa kabilang dako ng ospital. Si Ramiro, ang asawa ni Selena, ay pumasok sa hallway. Ang kanyang mga mata ay mapula at gulo-gulo ang kanyang suot. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang folder na kasing kapal ng isang libro, ang orihinal na medical records ni Clarice at ang lihim na audit ng kumpanya. Tama na, Selena. Ang boses ni Ramiro ay puno ng pagod at pagsisisi. Hindi ko na kayang sikmurain ang bawat gabing hindi ako makatulog dahil sa mga kasalanan natin. Pinatay mo ang kapatid ko at ngayon ay pati ang anak niya ay gusto mong isama? Sapat na ang 8 taon ng kasinungalingan. Napaatras si Selena. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napunta sa kanyang bibig. Ang kanyang sariling asawa, ang taong kanyang kinontrol at minanipula, ay ang siyang bumitaw ng huling dagok. Ito ang pinakamasakit na twist para sa kanya, ang pagtalikod ng kaisa-isang tao na inakala niyang mananatili sa kanyang tabi. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay hindi tungkol sa pag-aresto, kundi tungkol sa isang matinding revelasyon mula kay Ramiro. Habang binubuksan niya ang folder, isang litrato ang nalaglag sa sahig. Isang litrato ni Clarice na may kargang isang sanggol at sa likod nito ay may nakasulat na isang petsa at isang pangalan na hindi Enzo. Ang bata ay hindi lang basta tagapagmana, Selena. Ang sabi ni Ramiro habang nakatitig sa kaniyang asawa nang may halong puot at awa. May isa pang dahilan kung bakit pilit mong pinapatay ang batang ito. Isang dahilan na mas matindi pa sa yaman ng mga Villaseñor. Napatingin si Mirelda mula sa loob ng silid, ang kaniyang puso ay muling kinabahan. Anong lihim pa ang nakatago sa likod ng pagkatao ni Enzo? At bakit tila ang katotohanan ito ang magiging mitya ng isang mas malaking sunog na maaaring tumupok sa kanilang lahat? Ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa matalim na patalim, kundi sa katotohanang ang taong pinagkatiwalaan mo ang siyang dahan-dahang pumuputol sa iyong hininga. Ang boses ni Ramiro ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang piraso ng kaniyang nadurog na pagkatao na iniaalay niya sa gitna ng malamig na hallway. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng pagsunod sa asawa, ay ngayon ay punong-puno ng pagkamuhi sa kaniyang sariling karuwagan. Napatitig si Mirelda sa litratong nalaglag sa sahig. Sa kabila ng kaniyang mga kamay na nakakulong sa bakal, pilit niyang pinagmasdan ang mukha ni Clarice, ang babaeng nagtiwala sa kanya sa gitna ng isang madugong gabi, 8 taon na ang nakalilipas. Sa likod ng litrato, ang tinta ay bahagyang kumupas na, ngunit malinaw pa ring mababasa ang pangalang Gabriel Villaseñor. Gabriel? Ang mahinang bulong ni Mirelda, ang kaniyang puso ay tumalon sa kaba. Ngunit Enzo ang ipinangalan ko sa kanya dahil iyon ang huling salitang naririnig ko sa kaniyang ina. Humarap si Ramiro kay Selena, na ngayon ay tila isang rebultong unti-unting nagkakadurog-durog sa harap ng publiko. Ipinanganak siyang Gabriel, Selena, pero alam nating lahat kung bakit kailangan niyang mamatay sa papel. Dahil si Gabriel ang kaisa-isang nakasulat sa trust fund na hindi natin kailanman pwedeng galawin hanggat buhay siya. Pinilit mo akong maniwala na para ito sa ikabubuti ng pamilya, pero ang totoo, para lang ito sa iyong luho. Ang injustice engine ay umabot sa sukdulan nang dahan-dahang lumapit si Selena kay Ramiro. Ang kaniyang muka ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, isang nakakatakot na kalmado ang bumalot sa kanya. You're a weakling, Ramiro. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinalalagyan mo. Ang batang iyan, ang basurang iyan na pilit mong kinikilala,
Siya ang magiging mitya ng iyong pagbagsak. Akala mo ba ay papayag ang board of directors na mamuno ang isang batang lumaki sa Smoky Mountain? Isang golden moment ang namayani sa loob ng silid ni Enzo. Sa gitna ng kaguluhan sa labas, dahan-dahang inabot ni Enzo ang kamay ni Mirelda. Ang kaniyang maliliit na daliri ay humawak sa malamig na bakal ng posas, tila pilit na binibigyan ng init ang kaniyang lola. Isang luhang kristal ang dumaloy sa pisngi ni Mirelda nang maramdaman ang pagmamahal ng bata sa kabila ng lahat ng sakit. Sa sandaling iyon, hindi mahalaga kung siya ay si Gabriel o si Enzo. Siya ay ang batang kaniyang isinalba mula sa kamatayan at siya ay ang lola na handang mabulok sa kulungan para lamang sa kaniyang kaligtasan. Lola, don't cry. Ang paos na bulong ni Enzo. Ang bata ay tila mas matanda pa sa kaniyang edad dahil sa mga pagsubok na kaniyang dinaanan. I'm Gabriel, but I'm always your Enzo. Ang tagpong iyon ay sapat na upang tuluyang mabura ang takot sa puso ni Mirelda. Hinarap niya ang mga pulis ng may bagong dignidad. Alisin niyo ang bakal na ito sa aking mga kamay. Hindi ako ang kriminal dito. Ang totoong kriminal ay ang babaeng nakasuot ng seda, ngunit ang puso ay mas mabaho pa sa basurang pinanggalingan ko. Dahil sa mga ebidensyang inilatag ni Ramiro at sa testimonya ni Tasio, ang opisyal ng pulisya ay dahan-dahang kinuha ang susi at pinihit ang kandado sa mga pulso ni Mirelda. Ang tunog ng pagbukas ng posas ay tila isang awit ng kalayaan na umaalingaw-ngaw sa hallway. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Mirelda ang ganap na paghinga. Ngunit ang katahimikan ay muling binasag ng isang nakapanindig balahibong pangyayari. Mula sa intensive care unit kung nasaan si Don Arturo, isang malakas na alarm ang tumunog. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling tumakbo patungo sa silid ng matanda. Narinig ni Selena ang alarm at isang mapait na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Mamatay na siya, Ramiro. At sa oras na mawala si Don Arturo, walang saysay ang lahat ng dokumentong hawak mo. Ako ang nakapirma sa power of attorney na huli niyang nilagdaan. Biglang napatigil ang lahat ng ang pinto ng ICU ay bumukas at lumabas ang head doctor. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pawis. Kailangan namin ng agarang blood transfusion mula sa isang direct blood relative. Ang puso ni Don Arturo ay bumibigay na at ang kanyang katawan ay hindi tumatanggap ng mga synthetic na gamot. Kung wala tayong makukuhang dugo mula sa isang Villaseñor sa loob ng susunod na 10 minuto, hindi na siya aabot. Lahat ay napatingin kay Ramiro. Ngunit si Ramiro ay napayuko. Hindi ako. Hindi kami magkatugma ng dugo ni Papa. Adopted lamang ako, Mirelda. Isa iyon sa mga lihim na tanging si Selena at Papa lang ang nakakaalam. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay ang matinding sandali kung saan ang lahat ng paningin ay napunta sa maliit na si Enzo. Siya ang kaisa-isang direktang dugo ni Don Arturo na naroon. Ngunit si Enzo ay mahina pa. Ang kaniyang sariling buhay ay kasalukuyan pa ring nakikipaglaban sa impeksyon. Huwag niyo siyang gagalawin! Ang sigaw ni Selena habang dahan-dahan siyang humaharang sa pinto ng silid ni Enzo. Hindi niyo gagamitin ang batang yan para iligtas ang matandang iyon. Kung mamatay si Don Arturo, mamatay siyang kasama ang kanyang huling pag-asa. Nakatayo si Mirelda sa pagitan ng kanyang apo at ng babaeng handang pumatay ng sariling pamilya. Isang desisyon ang kailangang gawin. Hahayaan ba niyang ibigay ni Enzo ang kanyang natitirang lakas upang iligtas ang lolo nito? O hahayaan niyang mamatay si Don Arturo upang manatiling ligtas ang bata? Ang kabanata ay nagtatapos sa tunog ng mabilis na paghinga ni Mirelda habang tinitingnan ang monitor ni Don Arturo na unti-unti nang nagiging isang tuwid na linya. Huwag mong ituloy ito, Mirelda. Papatayin mo ang bata para sa isang matandang wala ng pakinabang. Ang sigaw ni Selena ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng ospital. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik
habang nakaharang sa pintuan. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa kanyang mamahaling bag. Tila pilit na kumakapit sa huling piraso ng kapangyarihan na kanyang hinahawakan. You're choosing a dead man over a child. Isa kang mamatay tao. Napatigil si Mirelda. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng gurney ni Enzo. Ang kanyang puso ay tila hinahati ng isang matalim na lagari. Tiningnan niya ang kanyang apo, ang kanyang munting Gabriel, na ang balat ay kasing puti na ng telang nakabalot sa kanya. Sa kabilang dako, ang berdeng linya sa monitor ni Don Arturo ay dahan-dahang nawawalan ng lundag. Nagiging isang tuwid na guhit na nagbabadya ng ganap na katahimikan. Ito ang sacrifice dilemma engine sa pinakamalupit nitong anyo. Bawat segundo ay tila isang mabigat na hakbang ng kamatayan sa pasilyo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Selena. Ang mahinang tugon ni Mirelda, ang kaniyang boses ay nanginginig ngunit puno ng paninindigan. Hindi ko pinapatay si Enzo. Tinuturuan ko siyang maging tao, isang bagay na hindi mo kailanman natutunan sa gitna ng iyong kayamanan. Isang golden moment ang naganap nang dahan-dahang imulat ni Enzo ang kaniyang mga mata. Sa gitna ng kaniyang panghihina, nakita niya ang kaniyang lola na pilit na lumalaban. Tumingin ang bata sa kabilang silid kung nasaan ang matanda. Ang alaala ng kamay ni Don Arturo na humahaplos sa kaniyang buhok sa loob ng kanilang madungis na barong-barong ay muling nagliwanag sa kaniyang isipan. Lola, ang bulong ni Enzo, ang boses ay tila isang marupok na sinulid. Let's help, Lolo. I'm okay. God will help me too. Ang mga salitang iyon mula sa isang 8 taong gulang na bata ay tila isang sampal sa lahat ng naroon. Ang mga nurse at doktor ay pansamantalang napatigil. Ang kanilang mga mata ay nabasa ng luha dahil sa busilak na puso ng bata. Sa gitna ng karukhaan at sakit, si Enzo ay handang magbigay ng kaniyang huling lakas para sa taong halos hindi pa niya ganap na kilala, ngunit ramdam ng kaniyang dugo. Ramiro, gawin mo ang kailangan mong gawin. Ang utos ni Attorney Rivera habang pilit na inilalayo si Selena mula sa pinto. Sa unang pagkakataon, lumapit si Ramiro at hinawakan ang mga balikat ng kaniyang asawa. Ang kaniyang hawak ay mahigpit, hindi upang saktan, kundi upang pigilan ang kasamaang matagal na niyang pinahintulutan. Enough, Selena. Kung may matitira pang kahit katiting na dangal sa pangalang Villaseñor, manggagaling iyon sa batang ito, hindi sa iyo. Mabilis na isinagawa ang operasyon. Ang bawat patak ng dugo ni Enzo na dumadaloy patungo sa tubo ay tila isang gintong tutulay na nag-uugnay sa nakaraan at sa hinaharap. Si Mirelda ay nakaupo sa gitna ng 2 higaan. Ang kaniyang isang kamay ay nakahawak kay Enzo at ang isa naman ay dahan-dahang nakapatong sa kamay ni Don Arturo. Ang kaniyang mga labi ay walang tigil sa paggalaw sa isang piping panalangin. Ang kaniyang mga luha ay pumapatak sa puting sahig, lumilikha ng maliliit na marka ng kaniyang sakripisyo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay kasing bigat ng tingga. Tanging ang ritmo ng mga aparato ang maririnig. Ang bawat tunog ng makina ay tila isang pintig ng pag-asa. Dahan-dahan, ang tuwid na linya sa monitor ni Don Arturo ay muling nagsimulang gumalaw. Isang maliit na lundag, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa maging isang regular na ritmo ng buhay. Nakahinga ng maluwag ang mga doktor. Ang kulay sa mukha ni Don Arturo ay dahan-dahang bumabalik. Ngunit ang kagalakan ni Mirelda ay panandalian lamang. Nang lumingon siya kay Enzo, nakita niyang ang mga mata ng bata ay dahan-dahang pumikit. Ang kaniyang maliit na kamay, na kanina ay mahigpit ang hawak kay Mirelda, ay dahan-dahang bumitaw at lumaylay sa gilid ng kama. Enzo, apo, ang tawag ni Mirelda. Ang kaniyang puso ay muling binalot ng matinding kaba. Gising, anak. Gisising. Ngunit ang bata ay hindi sumasagot. Ang kaniyang paghinga ay naging sobrang bagal. Tila isang kandilang nauubusan na ng mitsa. Sa labas ng silid,
Isang panibagong kaguluhan ang naganap. Ang mga pulis na kanina ay nagbabantay ay muling pumasok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Mirelda ang kanilang tinitingnan. Mrs. Selena Villaseñor, you are under arrest for frustrated murder, qualified theft, and conspiracy. Ang formal na pahayag ng opisyal. Sa gitna ng kaniyang pagkakagapos, humarap si Selena kay Mirelda nang may isang nakakangilabot na ngiti. Sabi ko sa iyo, Mirelda, walang mananalo sa atin. Pinili mong iligtas ang matanda at ngayon, kukunin ng langit ang iyong apo bilang kabayaran. Happy ending? Walang ganoon sa mundong ito. Naiwan si Mirelda sa gitna ng dalawang buhay. Ang matandang muling nabuhay at ang batang tila dahan-dahan nang lumalayo sa kaniyang piling. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay ang matinding pighati ni Mirelda habang niyayakap ang walang malay na si Enzo, habang ang tunog ng papalayo na sirena ng pulis ay humahalo sa kanyang mahihapdi na hikbi. Maibabalik pa ba ang buhay ng batang nagsakripisyo ng lahat o ang tagumpay laban sa kasamaan ay may kalakip na presyong hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman? Ang bawat pag-usad ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na hakbang ng panahon na nagpapaalala kay Mirelda kung gaano kabilis maubos ang pag-asa. Ang loob ng silid ay nababalot ng amoy ng malinis na lino at mga gamot. Isang mundong napakalayo sa mabahong hangin ng tondo na kaniyang kinagisnan. Ngunit sa sandaling ito, ang yaman ng paligid ay wala ring silbi. Nakaupo si Mirelda sa tabi ng higaan ni Enzo. Ang kaniyang mga mata ay pagod at may malalim na itim na anino sa ilalim, habang mahigpit niyang hawak ang maliit at malamig na kamay ng bata. Gising na, Gabriel, ang mahinang bulong ni Mirelda. Bawat pantig ay tila isang panalangin pilit na kumakawala sa kaniyang tuyot na lalamunan. Ang dami nang naghihintay sa'yo. Ang lolo mo, kailangan ka niya. Sa kabilang bahagi ng silid, si Don Arturo ay nakaupo sa kaniyang wheelchair. Ang kaniyang katawan ay tila mas lalong lumiit sa loob ng kaniyang marangyang pajama. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng awtoridad, ay ngayon ay naging isang malawak na lawa ng pagsisisi habang nakatitig sa bata. Nararamdaman niya ang bawat pintig ng kaniyang sariling puso, ang pintig na binili ng dugo ng kaniyang apo. Isang golden moment ang namayani ng dahan-dahang imaneho ng matanda ang kaniyang wheelchair patungo sa tabi ni Mirelda. Mirelda, ang paos na tawag ni Don Arturo. Sa buong buhay ko, inakala ko na ang pinakamahalagang bagay ay ang itayo ang pangalang Villaseñor. Ngunit tignan mo, ang pangalang yon, ang muntik ng pumatay sa aking pamilya. Habang ikaw, na walang pangalan sa mundong ito, ang siyang nagligtas sa aming lahat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mirelda. Hindi po pangalan ang nagliligtas sa tao, Don Arturo, kundi ang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ipinanganak siyang Gabriel sa inyong mundo, pero sa mundo ko, siya si Enzo, ang batang nagturo sa akin na kahit sa gitna ng basura, may mga bagay na mas kumikinang pa sa ginto. Habang nag-uusap sila, pumasok si Attorney Elena Rivera. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng tagumpay. Inilahad niya ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng imperyong binuo ni Selena. Ang balita ng pag-aresto sa kanya ay naging mitya ng pagguho ng lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Ngunit para kay Mirelda, ang mga legal na dokumento at ang balita ng pagkakakulong ng kanyang kaaway ay tila mga anino lamang na walang saysay hanggat hindi iminumulat ni Enzo ang kanyang mga mata. Ang Injustice Engine ay dahan-dahang napapalitan ng Path to Redemption. Si Ramiro ay pumasok din sa silid. Bit-bit ang isang maliit na kahon. Hindi siya makatingin ng diretso kay Don Arturo. Ang kaniyang mga balikat ay nakasagsag sa bigat ng kaniyang konsensya. Papa, ang bulong ni Ramiro. Ang kaniyang boses ay puno ng paghingi ng tawad. Ibinigay ko na sa mga awtoridad ang lahat ng mga lihim na account ni Selena. Ang lahat ng kinuha niya sa'yo,
pati na ang mga dokumentong magpapatunay na si Enzo ay ang lehitimong tagapagmana ni Clarice. Nasa kamay na nila. Tumingin si Don Arturo sa kanyang anak nang may halong lungkot at pag-unawa. Ang pera ay madaling ibalik, Ramiro, pero ang panahon na nawala, ang buhay na muntik ng maglaho, iyon ang utang na hindi kailanman mababayaran ng kahit anong account. Biglang binalot ng matinding katahimikan ang silid nang ang monitor sa tabi ni Enzo ay magsimulang mag-iba ng tunog. Ang ritmo ng kaniyang puso ay bumilis at ang kaniyang maliliit na daliri ay dahan-dahang kumibot sa loob ng palad ni Mirelda. Ang puso ni Mirelda ay tila tumigil sa pagtibok sa tindi ng kaba at pag-asa. Dahan-dahang iminulat ni Enzo ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay lito, tila galing sa isang napakahabang paglalakbay sa dilim. Nang makita niya ang kanyang lola, ang kaisa-isang liwanag na kanyang kilala, ang isang mahinang tinig ang lumabas sa kanyang mga labi. "Lola, amoy tiyao po ba?" Ang bulong ni Enzo, isang tanong na nanggaling sa kanyang alaala sa tondo. Sa mga gabi ng gutom na pinapawi ng init ng lugaw at pagmamahal, nayakap ni Mirelda ang bata ng buong higpit. Ang kaniyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Ang kagalakan ay tila isang baha na sumira sa lahat ng kaniyang pagtitimpi. "Oo, anak, kakain tayo ng tiyao. Marami tayong tiyao." Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, isang nurse ang pumasok ng nagmamadali. Ang muka ay balisang-balisa, isang tawag mula sa istasyon ng pulisya ang nagpabago sa kapaligiran ng silid. "Attorney Rivera, kailangan niyo pong malaman ito," maingat na sabi ng nurse. "Si Selena, nasangkot po sa gulo sa loob ng selda niya. Nasugatan siya matapos gumamit ng basag na salamin. At bago siya isinakay sa ambulansya, may ipinabilin siyang mensahe para kay Mirelda." Naramdaman ni Mirelda ang isang malamig na hangin na tila humaplos sa kaniyang likuran. Kahit sa huling sandali, ang puot ni Selena ay tila hindi pa rin natatapos. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay ang matinding takot na muling bumangon sa puso ni Mirelda. Ano ang huling banta ng isang babaeng wala nang mawawala? At bakit tila ang tagumpay na kanilang nakamit ay may kalakip pa ring anino na nagbabadyang muling sumira sa kanilang kapayapaan? Tiningnan ni Mirelda ang kaniyang apo at pagkatapos ay ang pintuan ng silid. Ang tunog ng paparating na ambulansya sa labas ay tila isang babala na ang laban ay hindi pa ganap na tapos. Ang huling hiling ng isang pusong puno ng lason ay hindi kailanman nagiging isang panalangin, kundi isang sumpa na pilit humahabol sa katahimikan ng mga inosente. Sa loob ng silid ni Enzo, ang hangin ay tila naging bigat ng tingga ng ibulong ng nurse ang tungkol sa ginawa ni Selena. Ang balita ng kaniyang pagtatangkang wakasan ang sariling buhay ay hindi nagdala ng awa sa puso ni Mirelda, kundi isang malamig na kilabot na tila dahan-dahang gumagapang sa kaniyang balat. Hawak ni Attorney Rivera ang isang maliit na piraso ng papel na may bahid ng tuyong dugo, ang huling mensahe ni Selena bago ito mawalan ng malay sa loob ng kaniyang selda. Ang sulat ay gulo-gulo. Bawat guhit ng panulat ay nagpapakita ng isang isipang tuluyan ng nilamon ng dilim at desperasyon. "Basahin niyo, Attorney," ang mahinang utos ni Don Arturo. Ang kaniyang boses ay puno ng pagod, ngunit may matinding awtoridad. Huminga ng malalim ang abogado at dahan-dahang binasa ang nakasulat. "Mirelda, akala mo ba ay tapos na ang lahat? Ang batang kinakarga mo ay ang mitya ng iyong sariling kamatayan. Hanapin mo ang lihim na ibinaon ko sa ilalim ng Smoky Mountain, ang tunay na dahilan kung bakit kailangang mamatay ni Clarice. Habang buhay kang mabubuhay sa takot, dahil ang basura ay kailanman hindi magiging bahagi ng ginto." Naramdaman ni Mirelda ang matinding panginginig ng kaniyang mga kamay. Ang Smoky Mountain, ang lugar kung saan siya nagmula, ang dambuhala ng basura
na naging saksi sa kaniyang bawat patak ng pawis at luha. Anong lihim ang maaaring itago ni Selena sa gitna ng dumi at baho ng lugar na yon? Huwag kang makikinig sa kanya, Mirelda, ang sabi ni Ramiro. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi habang nakatingin sa kanyang mga kamay. Gusto ka lang niyang sirain. Iyan ang huling paraan niya upang kontrolin ka, kahit nasa loob na siya ng rehas. Ngunit si Mirelda ay napatitig kay Enzo. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang kaniyang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa isang regular na ritmo ng buhay. Isang golden moment ang namayani nang haplusin ni Mirelda ang buhok ng bata. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang laban ay hindi na tungkol sa pagtakas sa kahirapan, kundi sa pagharap sa mga multo ng nakaraan upang matiyak ang kinabukasan ni Gabriel. Kailangan ko pong bumalik doon. Ang desididong pahayag ni Mirelda. Kailangan kong tapusin ang anumang sinimulan ni Selena. Hindi ako papayag na ang aking apo ay lumaki sa ilalim ng anino ng kaniyang mga pagbabanta. Dahan-dahang tumayo si Don Arturo mula sa kaniyang higaan sa tulong ng mga nurse. Ang kaniyang tindig ay tila bumalik sa kaniyang kabataan. Sasama ako sa iyo, Mirelda. Ang pamilyang ito ay nagsimulang gumuho sa gitna ng basura at doon din natin sisimulan ang muling pagbuo nito. Tasyo, ihanda ang sasakyan. Ang paglalakbay pabalik sa tondo ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang masamang panaginip. Ang amoy ng lungsod ay dahan-dahang nagbabago mula sa malinis na antiseptic ng ospital patungo sa pamilyar na amoy ng usok, burak at nabubulok na mga bagay. Nang marating nila ang dulo ng Smoky Mountain, ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng makapal na ulap, nagbibigay ng isang nakakalunos na liwanag sa paligid. Dinala sila ni Mirelda sa kinalalagyan ng kanyang dating barong-barong, ang lugar kung saan niya natagpuan si Don Arturo. Ang mga yero ay baluktot na at ang mga karton ay tunaw na dahil sa ulan. Sa tulong ng flashlight ni Tasyo, sinimulan nilang hukayin ang ilalim ng kinalalagyan ng lumang cabinet ni Mirelda. Pagkalipas ng ilang minuto ng pagtatrabaho sa gitna ng putik at dumi, ang dulo ng pala ni Tasyo ay tumama sa isang matigas na bagay. Isang tunog ng bakal na tumama sa bakal ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Inilabas nila ang isang maliit na metal na kahon, kinalawang na ngunit nananatiling selyado. Nang buksan ni Attorney Rivera ang kahon, tumambad ang isang bundle ng mga lumang sulat at isang maliit na tape recorder. Ngunit ang pinakamahalagang bagay sa loob ay ang isang orihinal na birth certificate. Hindi kay Gabriel, kundi sa isang bata na ang pangalan ay nakapagpahinto sa paghinga ng lahat. Clarice had another child? Ang nauutal na tanong ni Ramiro habang binabasa ang dokumento. Isang kambal? Nasaan ang isa pang bata? Tumingin si Mirelda sa malayo, sa madilim na eskinita ng tondo, kung saan maraming bata ang naglalaro sa dumi nang walang pangalan at walang kinabukasan. Ang katotohanan ay mas malalim at mas masakit kaysa sa inakala nila. Si Selena ay hindi lamang nagnakaw ng yaman. Nagnakaw siya ng isang buong pagkatao. Biglang isang anino ang gumalaw sa likuran ng mga nakatambak na gulong. Isang boses na tila galing sa kailaliman ng lupa ang nagsalita. Naghahanap ba kayo ng sagot? O naghahanap kayo ng paraan para ibaon muli ang katotohanan? Isang lalaking gusgusin. Ang mukha ay puno ng uling at balbas. Ang dahan-dahang lumabas sa liwanag. Ang kanyang mga mata ay pamilyar kay Don Arturo. Ang matanda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang cliffhanger ng huling kabanatang ito ay ang matinding paghaharap sa gitna ng bailing basura. Sino ang lalaking ito? At ano ang kinalaman niya sa kambal ni Gabriel na pilit na itinago ni Selena? Habang ang liwanag ng flashlight ay tumatama sa mukha ng estranghero,
Si Mirelda ay nakaramdam ng isang matinding takot at pag-asa. Ang double shock na nagsimula sa unang kabanata ay tila kakarating pa lamang sa kanyang rurok. Ang huling lihim ng Smoky Mountain ay handa na ring sumabog at ang tagumpay ni Mirelda ay maaaring maging simula ng isang panibagong pakikipaglaban. Ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang gumagapang sa ibabaw ng Manila Bay, nagbibigay ng kulay ginto sa mga alon na humahalik sa pampang. Sa isang maliit ngunit malinis na karinderya, sa gilid ng tondo, ang amoy ng bagong luto na chow at sariwang pandesal ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Ang karinderyang ito, na may nakapinturang pangalan na Lutong Awa, sa itaas ng pinto, ay hindi lamang isang kainan. Ito ang naging simbolo ng pagbangon mula sa putikan. Sa loob, si Mirelda ay abala sa pag-aayos ng mga silya. Ang kanyang mga kamay, bagaman may mga peklat pa rin ng kahapon, ay gumagalaw ng may kapayapaan na hindi kailanman nabili ng salapi. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang takot sa bawat yabag sa labas ng pinto. Ang kanyang suot na simpleng bestida ay malinis at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang maliit na krus, isang paalaala ng kaniyang matatag na pananampalataya. Lola, handa na po ang mga lamesa sa labas, ang masiglang tawag ni Enzo. Ang bata ay mukhang malusog na, ang kaniyang mga pisngi ay mapula, at ang kaniyang mga mata ay nagnininga sa talino at kagalakan. Suot niya ang kaniyang uniforme sa paaralan, at sa kaniyang dibdib ay kumikinang pa rin ang pilak na singsing na dolphin, na ngayon ay may kasama ng isa pang maliit na pendant, isang anghel. Ang anghel na yon ay sumisimbolo kay Mia, ang kambal ni Gabriel na natagpuan nila sa tulong ng lalaki sa Smoky Mountain na si Mang Carding. Ang lalaking yon ay ang dating security guard na hindi na sikmura ang utos ni Selena na itapon ang pangalawang sanggol, kaya lihim niya itong ibinigay sa isang ampunan sa labas ng Maynila. Ngayon, ang pamilya Villaseñor ay buo na muli. Si Don Arturo ay nakaupo sa isang silya sa sulok ng karinderya, nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng mainit na kape. Ang kanyang wheelchair ay nakatabi na sa isang tabi. Bagaman dahan-dahan, muli na siyang nakakalakad sa tulong ng therapy at ng pagmamahal ng kanyang dalawang apo. Ang kanyang mukha ay wala na ang talim ng pagiging bilyonaryo. Ang tanging naroon ay ang tamis ng pagiging isang lolo. Mirelda, halika muna rito at magpahinga. Ang yaya ni Don Arturo. Huwag mong masyadong pagurin ang iyong sarili. Ang lutong awa ay sapat na ang kinikita para sa ating lahat. Ngumiti si Mirelda at tumabi sa matanda. Hindi naman ito tungkol sa kita, Don Arturo. Ito ay tungkol sa pagpapakain sa mga taong katulad ko noon, mga taong nakakalimutan na ng mundo. Gusto ko na sa bawat mangkok ng chow na ibinibigay natin, may kasamang pag-asa. Isang golden moment ang namayani nang dumating si Ramiro. Bitbit ang mga bulaklak para sa puntod ni Clarice. Titigil muna siya sa karinderya bago pumunta sa sementeryo. Ang kanyang ugnayan sa kanyang ama ay dahan-dahan nang naghihilom, bagaman nawala ang malaking bahagi ng kanilang yaman dahil sa mga kasalanan ni Selena. Nahanap ni Ramiro ang isang bagay na mas mahalaga, ang kaniyang sariling kaluluwa. Kamusta ang pagbisita mo kay Selena sa correctional? Ang mahinang tanong ni Don Arturo. Bumuntong hininga si Ramiro. Ganoon pa rin po. Hindi pa rin siya nagsasalita. Nakatitig lang siya sa pader, tila nakakulong sa isang mundong siya rin ang gumawa. Ngunit kahit papaano, tinanggap na niya ang mga gamot na ibinibigay ng mga doktor. Naramdaman ni Mirelda ang isang kurot sa kaniyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling proseso. Ngunit nang tignan niya ang kaniyang mga kamay, napagtanto niya na ang pagtatanim ng galit ay parang paghawak sa mainit na uling. Ikaw lang ang nasusunog. Pinili niyang patawarin si Selena, hindi dahil nararapat ito sa babae, kundi dahil nararapat ang kanyang sariling puso sa kapayapaan. Sa huling sandali ng kwentong ito,
makikita ang buong pamilya, si Mirelda, Don Arturo, Enzo, Mia at Ramiro, na magkakasamang nagdarasal bago buksan ang karinderya. Ang tunog ng mga bata na nagtatawanan at ang mahinahong boses ng matanda na nagpapasalamat sa Diyos ay sapat na upang burahin ang lahat ng pait ng nakaraan. Ang aral na iniwan ng Mirelda sa basurahan ng mga lihim ay malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault ng bangko, kundi sa lalim ng malasakit sa kapwa. Ang basura ay maaaring maging ginto kung titingnan ito ng may pag-ibig, at ang mga lihim na pilit ibinabaon ay laging mahahanap ng liwanag ng katotohanan. Mula sa Smoky Mountain patungo sa isang bagong buhay, napatunayan ni Mirelda na ang isang basurerang may busilak na puso ay kayang magligtas ng isang imperyong gumuho dahil sa kasakiman. Ang kaniyang buhay ay isang patotoo na sa gitna ng bawat pagsubok, laging may pag-asa, laging may paghilom, at laging may bagong umaga.